Umaaray na ang mga magsasaka sa patuloy na pagbaba ng presyo ng palay. Kaya ang kanilang panawagan, ibasura na ang rice tarification law. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. Repeal the rice tarification law. Yan ang panawagan ni kilusang magbubukid ng Pilipinas chairperson at magsasakang si Danilo Ramos. Giit niya, pahirap lang sa rice farmers at sa buong rice industry ang batas na ito, simula maipasa noong 2019. Grabe ang epekto sa loob ng mahigit 5 taon ng full liberalization ng bigas. Ang katunayan, number 1 na tayo sa pag-import ng bigas sa buong mundo. Dahil kasi mas mura ang imported na bigas, nahihirapan ang mga local farmer makipagkompetensya at ibenta ang kanilang ani. Kaya ang hinaing din ng magsasakang si Tony Cordero, itigil na ang pag-angkat ng bigas sa bansa. 30 years nang nagsasaka si Tatay Tony sa Plaridel, Bulacan. Kung kapos tayo po pwede. Kung hindi naman, bakit paangkat? Ayun nga, magkakalkala tayo ng karibal pack ako kalaban. Kung meron naman tayong inaani, sapat-sapat naman yung inaani natin para sa atin. Ba't pa tayo aangkat? Sa ngayon, nasa 10 pesos kada kilo raw nabibenta ang palay na inaani ni Tatay Tony. Maswerte na raw sila kapag umaabot ng 14 to 15 pesos kada kilo ang presyo ng palay. Ayon kay Mon Tulfo, nagbabalak daw ang kanyang kapatid na si Senator Erwin Tulfo na amyendahan ang rice tarification law. Dati rin nagpahayag si Senator Erwin na nais niyang maibalik sa National Food Authority ang mandato ng pagbili ng palay mula sa local farmers at makapagbenta ng bigas sa murang halaga. Inalis kasi ang mandatong ito sa ilalim ng rice tarification law. Pero para kay Ramos, mamili siya diretso sa mga rice farmers sa baryo na hindi bababa sa 20 pesos skin dry at ibig sabihin niya 20 pesos at the minimum. At bili ng NFA ang 20 to 25% ng total palay production. Meron kasing pinagmamagaling ngayon yung gobyerno, bumibili daw ang NFA ng palay. Hindi yun maramdaman ng magsasaka. ayon sa Presidential Communications Office, kasama sa inirerekomenda ng Department of Agriculture ang pagtaas ng taripa sa imported rice at ang temporary halt sa pag-import ng bigas. Pag-uusapan daw ito ng Pangulo at ng kanyang gabinete on the sidelines of his state visit sa India. Suportado naman ng Farmers Group na Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang plano ng DA na ibalik ang 35% tariff for ASEAN imports at 50% tariff for non-ASEAN imports. Nakiusap din ng SINAG kay PBBM na i-request na ang agarang pagpasa ng isang enabling legislation para maibalik ang rice import tariff sa dati habang nasa sesyon pa ang Kamara. Lalara pa raw kasi ang kondisyon ng mga magsasaka kapag bumaba pa ang presyo ng palay. Panawagan naman ni Tatay Tony sa gobyerno, dagdag na suporta para sa tulad niyang magsasaka. Ang mahal-mahal ng pataba kung mga sa gobyerno manggagaling, gaya ngayon wala pa yung libreng pataba, pondohan nila ng mas maganda. Para yung magsasaka, makaalan sa hirap. Matagal nang panawagan ng mga magsasaka na palakasin ang lokal na produksyon ng palay. Kaya ang hamon nila sa Department of Agriculture at Marcos Jr. Administration, tunay na suporta sa sektor ng agrikultura na dapat naman daw talaga ay nangunguna sa bansa. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.